Magandang umaga po sa ating lahat dyan, sa minamahal po naming kapatiran sa MMGMI Bulacan, sa pangunguna po ng ating pastor, si Pastor Eric Perez. Muli po, ako po si Pastor Edwin from LWBC Macau, na supposedly po ay bibisita po kami dyan ng aking family, pero sa hindi inaasahang bagay ay hindi po kami nakapunta. Pero ganun pa man po, sabi nga po ng ating Panginoon, all things work together for good to those that love the Lord. Minsan pa po, I'm so honored na makasama nyo po sa inyo pong service ngayon pong araw na ito ng linggo. So tayo po ay mag-umpisa na sa atin pong message. Again, nasa last topic na po tayo ng month of July. At alam ko po, ito po ay sama-sama nating pinag-aaralan na ang ating topic is called Holding the Line. Na ang ibig sabihin lamang po ng holding the line ay wag daw po tayong papatinag, wag daw po tayong bibitaw. Ibig sabihin, ipamuhay mo yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo na huwag kang papatinag, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Amen? So, ang title po ng ating mensahe for this morning is called Focus Forward. And our passage is found in Philippians chapter 3, verse 12 to 14. So, let's read our passage. Sabi po doon sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14, "Not that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind, and straining forward to what lies ahead." Last verse po, "I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandaliang manalangin muna. Panginoon, salamat po muli, Lord, that we have this privilege to be together, O God. Kahit po ito po ay online fellowship po muli. Salamat dahil kayo po ang aming Diyos na pinaglilingkuran. At kayo po, Lord, ang manguna sa aming pong gawain, Lord. Umpisa pa lang po ng paggising namin kanina, awitan, hanggang matapos po ang gawain po sa inyo pong church sa MMGMI Bulacan. Kayo po ang aming tinataas, pinapasalamatan, dinadakila, Panginoon. Lord, gamitin niyo lamang po ko, Lord, bilang daluyan po ng pagpapala sa inyo pong mga anak dyan po sa Bulacan. Salamat po muli. Bless niyo po ang inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody po, say amen. So katulad nga po ng mga napag-aralan natin for the past weeks, na di po ba sabi natin we are to stand committed. Kaya mahalaga po ang commitment sa ating Panginoon. Kasi po ang Diyos po ang nagligtas sa atin eh. Kaya dapat po tayo makita natin yung kahalagahan ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. That's why we have to be committed. And God wants to change us every day. Gusto po ng Diyos, binabago niya tayo araw-araw. Pero katulad nga po ng kagustuhan ng Diyos, dapat tayo din po, andun din po yung commitment natin doon sa pagbabago na yon na gusto ng Diyos na gawin sa atin. Kagagaling lang po namin sa Manila, nagpunta po kami ng Palawan, at ngayon po nasa Nueva Ecija po kami. At gusto nga po namin pumunta dyan sa Bulacan, pero dahil po sa hindi maganda yung panahon, at nakita po namin na sa sunod-sunod na ulan, ang dami pong naapektuhan ng mga kababayan natin. And I know also po, dyan po sa Bulacan, marami din po ang naapektuhan ng baha o yung sama ng panahon. And we are praying for you po na lagi po ang Diyos po ay meron po siyang pangako sa atin na naman daw ang
pinagdadaanan natin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Lagi daw po tayo makakaasa sa Kanya. Katulad po ng sinabi niya sa Jeremiah 32 verse 40, God has promised for His children. Just like to give you an encouragement po, no? Dito po sa Jeremiah 32 verse 40, nasabi po ng Diyos, ano man daw po yung pinagdadaanan natin, ano man daw po yung circumstances na meron tayo, hindi man natin control yung mga bagay-bagay, yung weather or yung anuman pong kalamidad ang mangyari o nangyayari sa atin. Sabi po ng ating Panginoon sa Jeremiah, nakakumit lagi ang Diyos para po sa ikabubuti natin. Sabi po doon, Jeremiah 32 verse 40, I will make with them an everlasting covenant that I will not turn away from doing good to them. And I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. So sabi po ng ating Panginoon, I will not turn away from doing good to them. So sabi niya, anuman daw po yung mangyari sa atin, anuman yung nangyayari sa atin, hindi daw niya po tayo pababayaan. Kaya nga po, it is a great promise at alam naman natin kapag ang ating Panginoon ay nangako, hindi po siya tao na nababali yung mga pangako. Ang Diyos po kapag nangako po sa atin ay pwede po natin itong panghawakan. Kaya nga po, sabihin niyo po, i-meditate po natin yung sinabi ng ating Panginoon na hindi siya titigil sa paggawa ng mabuti sa ating buhay. So again, buksan po natin ulit yung ating Bible sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. And let us read beginning in verse 12 kasi ito na po yung ating message for this morning. Sabi po doon, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kaya dito po sa ating passage, I just want to share 6 encouragement po na pwede po nating pagbulay-bulayan or we can focus on this 6 encouragement and ito po ay maging sabihin po nating baunin po natin as we focus forward in our daily challenges as a Christian. Kasi alam naman po natin, hindi po madali ang maging Kristiyano. Kasi po tayo po yung public enemy number 1 na ng kaaway eh. Kaya yung kaaway nakafocus sa atin kung paano tayo pabagsakin, pahintuin, palamigin sa ating pananampalataya. Kaya nga po, dapat nakafocus din po tayo doon po sa paano naman tayo lumakas sa ating pong buhay Kristiyano. Kaya sabi nga po, dapat hindi tayo nakatingin sa sarili nating lakas, nakatingin tayo sa lakas na meron na tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po niya, it is finished. So lahat daw po ng pwede nating maging tagumpay sa buhay natin as a Christian ay nagawa na ng ating Panginoon. That's why I want us to focus forward doon po sa victory na binigay po sa atin ng ating Panginoon. So number 1 encouragement na I want to share po with you dito po sa ating passage is, number 1, as you focus forward, consider the fact that you have not yet become the Christian that you want to be. Ang sabi po ni Apostle Paul in verse 12, not that I have already obtained this. And then in verse 13, brothers, I do not consider that I have made it my own. So tingnan nyo po, no, kung titignan natin, parang ang hirap ma-imagine na kung sino pa po yung pinaka-successful
na Kristiyano sa Bible o committed na Kristiyano sa Bible, ay siya pa po yung magsasabi na para bang kulang pa yung nagawa niya para kay Kristo. Si Apostle Paul po, iniwan po niya yung magandang buhay niya as a Pharisee, tapos sumunod po siya sa tawag ng ating Panginoong Diyos, and then naranasan ni Apostle Pablo lahat po ng hirap, lahat ng persecution. At habang isinusulat nga po niya ito sa mga taga-Filipos, siya po ay nakakulong for the sake of the gospel, para po sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga ang sabi po niya dito, "Brothers, I do not consider that I have made it my own." Kaya nga po sa atin po, lahat po tayo na nag-i-struggle sa buhay Kristiyano po natin, makaka-identify po tayo kay Apostol Pablo. Huwag daw po tayong mainip. Kaya sabihin mo sa sarili mo, huwag kang mainip. Kasi lahat po, hindi pa po tayo tapos lahat eh. God is still working on us. We have not yet lived as we want to. Na kahit nga po 30 years ka na nakakilala sa Panginoon, magi-struggle ka pa rin. That's why don't be hard on yourself. Don't be hard on other people. Maghintayan po tayo. Kasi nga po, in reality, we are not yet there. Kung sa tingin mo po, mababaw kang Kristiyano, then, magpakalalim ka lang. Hindi ka nag-iisa kasi marami pa po tayo na mabababaw. Kung sa tingin mo, may inaayos pa ang Diyos sa'yo, then, magpaayos pa lang po tayo. Sabi po ng ating Panginoon, He who began a good work in you, tapat po siya na tatapusin po niya ang kanyang inumpisahan. Kung sa tingin niyo po, kulang pa yung ginagawa mo sa Diyos, then, magpagamit lang tayo, huwag tayong titigil. Huwag kang mapapagod. Dahil po ang Diyos po, ay tapat po siya, natutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayo sa gusto nating gawin para sa Kanya. We are not there yet, but we are not alone. Kasama po natin si Apostle Paul, kasama po natin yung ating mga kapatiran, kasama po natin yung ating mga kapasuran, na hindi pa rin po tapos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. That's why we need to encourage. Mag-encourage po tayo sa bawat isa. We need to encourage one another. Sabihin natin sa ating church na huwag tayong mainip dahil ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Okay? Maghilahan lang po tayo pataas. Huwag po tayo maghilahan pababa. Okay? So, wala pong iwanan. So, number 2, encouragement that I want to share with you. As you focus forward, don't give up on becoming the person God calls you to be. Again, sabi po sa verse 12, I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. So tayo daw po bilang mga Kristiyano, ay totoo naman po, napakadali nating ma-discourage. Madalas nadi-discourage tayo sa ating mga sarili. Minsan sinasabi natin, ano pa ba ang point? Bakit pa ba ako nagpapatuloy sa pagiging Kristiyano ko? Lagi naman ako nagkakamali, lagi naman akong bumabagsak. Minsan sinasabi natin, ayoko na, babalik na lang ako sa dati. Hindi po, wag po natin gawin yun. Kasi, tingnan niyo po, anong sabi ni Paul dito? Sabi niya, I have not yet made it on my own. Hindi pa ito talaga yung Christian life na gusto kong ipamuhay para sa Diyos. Pero ito yung gagawin ko. Hindi ako magkukwit. Hindi ako mag-give up. Ang gagawin ko, yung sinabi ni Paul, I will press on to make it on my own. Kasi alam ko, darating yung time na kapag nag-press on ako, the more na lalalim ako. Basta wag akong titigil. Wag akong mag-give up. Na kung yung dati ay basta nasa church lang ako, pero kung gusto kong wag mag-church, ay okay din, ginagawa ko. Pero ngayon, the more na lumalalim ako, the more na nakikita ko yung pagiging seryoso ko bilang Kristiyano, napaprioritize ko na yung relationship na yan sa pag-a-attend sa church. Kasi
alam ko mahalaga to sa Diyos eh. Kaya nga ako, nagpupursige na gusto kong gawin ngayon lahat ng gusto ng Diyos na gawin ko. Ito po dapat ang kaisipan natin kasi the more I obey God, the more na mas magiging deeper ako doon sa pag-worship sa Kanya. Mas magiging in love ako sa ating Panginoong Hesus kasi alam ko nakakasunod na ako sa Kanya. Kasi aminin man po natin o hindi, marami po sa atin po sa church, nag-church sila pero hindi po sila in love sa ating Panginoon. Ang gusto po ng ating Panginoon, sold out tayo sa Kanya. Alaman daw po ang ginagawa natin, ang laman ng isip natin ay lagi po 100% nakatutok tayo sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kaya nga, I press on. And nothing in this world will matter kundi yung pagsunod lang po natin sa Kanya. Kapag dumating na po tayo doon sa point na yon, dito po makikita natin ang sarap pong sumunod sa ating Panginoong Diyos. And then number 3 po, no? As you focus forward, focus your passion, your energy from the redeeming work of Jesus Christ in you. Again, sabi sa verse 12, I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Napakaganda po ng sinabi po ni Apostle Paul dito. Kasi sabi niya rito, ang reason kung bakit ako nagpapatuloy sa aking buhay Kristiyano, dahil si Kristo Jesus, He made me His own. In other words po, no, lahat daw po ng meron ako o meron tayo, lahat daw po ng lakas na meron tayo, ginagamit natin ito, pinagbubuti natin yung paglilingkod natin sa Kanya kasi meron tayong kaisipan na si Kristo na yung umaangkin sa atin. Pagmamay-ari na tayo ng ating Panginoon. Sabi po dito, Jesus Christ has made me His own. Hindi na ako yung dati na si Edwin na nung hindi pa ako nakakilala, gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Kahit hindi ko iniisip kung makakasakit ito sa ibang tao, magkakasala ako sa Diyos. Hindi na po ako ngayon ganun. Kasi nga po, I now belong to Jesus. Binago na po ako ng Diyos. Kaya ito po, binago na tayo ng Diyos. But, kaya nga, by the grace of God, siya na yung humahawak sa atin. Na kung hindi po tayo niligtas ng Diyos, alam po natin lahat ito. Kung hindi tayo niligtas ng Diyos, ay hindi po natin alam kung saan na ngayon ang buhay natin. Kung paano na magiging pariwara o walang direksyon. That's why we need to be thankful kasi po nahanap po tayo ng ating Diyos. I am thankful dahil naligtas po ako ng Diyos. Same thing din po sa buhay ni Apostle Paul. Simula nung na-encounter niya ang ating Panginoon sa daan po ng Damascus, no? His life has never been the same again. Dati si Saul siya, Saul from Tarsus, siya po ay manguusig, siya po ay mamamatay tao, no? Pero ngayon po, dahil binago siya ng Diyos, siya po ngayon ay mapagmahal, sumusunod sa ating Panginoon, mapagkumbaba. Ito na po ang buhay ni Apostle Paul. Again, sabi po doon, I press on to make it my own because Jesus Christ has made me His own. Number 4 po, that I want you to be encouraged is as you focus forward, don't let your past hinder you from your pursuit to exalt Jesus Christ in your life. Again, sabi sa verse 13, one thing I do, forgetting what lies behind. So, ano man daw po yung haharapin mo bilang Kristiyano, don't let your past hinder you from becoming what God wants you to be. Kung ano yung gustong gawin ni Jesus sa buhay mo, huwag daw po nating hayaan
yung mga nakaraan natin. Huwag nating sayangin yung buhay natin dahil lahat tayo po ay meron pong mga nakaraan. Our past doesn't define us. Kung gusto po nating sayangin yung buhay natin, huwag tayong mag-move on. Manatili po tayong nakatali doon po sa ating mga nakaraan. Kasi po ang pinakamadali na gawin ng isang tao kung gusto niya sayangin yung oras niya, gusto niya sayangin yung buhay niya, may stuck po siya sa nakaraan. Kaya nga po, ang sabi dito ni Paul, hindi yung nakaraan, I'm forgetting what lies behind. Kasi po, maybe may nagawa tayo noon. Andun yung regret mo. Andun yung hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan. Hindi mo pa rin mapatawad yung sarili mo. Pero, napatawad ka na ng Diyos. So, what is the reason for you not to move on? O maybe hindi mo pa rin napatawad yung nakagawa ng mali sa iyo. Sasayangin lang po natin yung ating mga buhay. Kung ganun po ang gagawin natin. Meron po mga magagandang bagay na inihanda ang ating Panginoon, magagandang opportunity na pwedeng mangyari sa atin. Pero kapag tayo po ay nakatingin sa ating nakaraan, mahihinder lamang po yun. Kasi hindi po tayo makakapag-move on. Kaya kailangan po, wag po tayong tumingin sa ating nakaraan. Sabi ni Paul, I press on. At kapag sinabi mong I press on, nag-move forward na po tayo. Hindi na po tayo nakatali sa ating nakaraan. Hindi na tayo nakatali sa regret ng buhay natin. Nakatingin ka na kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Minsan nga po yung mga nakaraan natin, yun pa po ang ginagamit ng Diyos para po maging daluyan tayo ng blessing. Kung dati kang manginginom, lasenggo ka, may ma-encounter ka na nakatali sa ganyang mga bisyo, pwede kang gamitin ni Lord. Kung ikaw ay dating sugarol, marami pong nalululong sa panahon po natin ngayon sa sugal, pwede po tayong gamitin ni Lord para maging buhay na patotoo na kayang baguhin ng Diyos ang tao. Siya po ang magde-define sa atin, hindi po yung ginawa natin sa ating buhay. Because our past doesn't define us. Walang iba lamang po ang magde-define sa atin, kundi ang Panginoong Jesus. Amen? So God can use the most painful things in your life para mag-open door ng ministry sa buhay ng ibang tao na magagamit po ang buhay natin. So let us not be defined by the past. What you meant for evil, God can mend it or can use it for good. Kaya don't let the past hinder you from what you can be for the glory of Jesus Christ. Number 5 po, sa atin pong encouragement, dito po sa ating pinag-aaralan sa passage, as you focus forward, exert maximum effort because of the ultimate prize. Again, sabi po sa verse 13, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on. So, ibig sabihin po ng straining forward, meron kang ginagawang effort. Kasi nag-e-exert ka ng effort dito eh. Hindi mo kakalimutan yung mga bagay na alam mo ay makaka-discourage sa'yo sa buhay mo, no? Kanina nga po sinabi natin na you have to let go of your past. Di ba? So yun yung lesson na yun. Pero hindi lamang na i-let go mo yun, kailangan magkaroon ka rin ng effort. Kasi now, you are now focusing on what lies ahead. Kaya nga, ang picture po na pinapakita dito ni Paul ay picture po ng isang karera. Pero hindi po ito yung mahabang karera. Ito po ay maikli lang. Mga short race lang po ito. At sino po dito yung nakasali sa takbuhan? Lahat daw po tayo. At kapag tayo daw po ay tumakbo,
Because it's just a short race, kailangan ibigay mo na lahat ng lakas mo, lahat ng effort mo para po may panalo yung karera po na yun. Hindi ka mag-i-slow down, hindi ka po pwede mag-slow down. Kailangan sa kalagitnaan na alam mo na malapit nang matapos yung karera na yan, mas lalo ka pang mag-exert ng effort para pagbutihin, pabilisin yung pagtakbo po natin. At makikita mo sa finish line, doon mo makikita yung prize. Amen? Ito po yung sinasabi ni Paul dito na isipin daw po natin sa buhay natin, ganito daw po tayo sa ating pagtakbo. You are in a race, pero again, hindi ito long race. This is just a short race. Kaya nga po, sa lahat ng pwede mong gawin sa buhay Kristiyano mo, gawin mo na. Tandaan po natin, hindi natin hawak ang ating panahon. Maybe some of us, Kristiyano na tayo, napakatagal na tayong Kristiyano, pero wala man lang inusad yung buhay Kristiyano natin. Kaya nga po sabi ni Paul, it's just a short time, lahat na pwede mo nang gawin o effort na gawin mo para maging maganda ang takbo mo bilang isang Kristiyano, gawin mo na. And as you come closer to that finish line, makikita mo yung prize na naghihintay po sa atin. And then yung pang-anim po na I want us to focus. Again, ito na nga po, yung prize na yun. Sabi po doon, I press on toward the goal for the prize. What is the prize? The prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kaya number 6 encouragement, as you focus forward, anticipate the future with hope and joy. Again, lahat po tayo nilagay ng Diyos sa karera. And what is this race called? It's the race of life. Sabi nga po natin, it's just a short race. Kaya isipin natin kung paano tayo magpagamit sa Diyos sa maikling karera ng buhay natin na ito. Kasi pagkatapos po ng finish line, ano yung prize na naghihintay sa iyo beyond that finish line? Sabi po doon, yung prize is yung upward call of God in Christ Jesus. Ano po yung call sa atin? Lahat po tayo, the first time na ma-meet natin ang ating Panginoon, ang maririnig po natin sa Kanya na panawagan ay, "Well done, my good and faithful servant." Andun yung faithfulness. Ibig sabihin, nakafocus po ba tayo doon sa prize na yun? Ito po yung sinasabi ni Paul doon sa unang sulat niya sa Philippians 1:21, na sabi po niya, "For me to live is Christ, and to die is gain." Magkakonek po ito sa ating pong passage na binabasa. To live is Christ, and to die is gain. Isipin po natin ito. Kung ang passion natin sa ating buhay ay kung ano lang ang pwede mong makuha sa mundo, ay lahat naman po tayo ay may pangarap, gusto mo ito yung marating mo, pero kung ito lang yung magkukonsume sa'yo, tapos binabaliwala mo lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos, then we will die na para pong wala naman din talagang saysay ang lahat ng ito. Pag-isipan po natin ito, no? Kasi kung nagko-consume sa atin yung career natin, kabuhayan natin, pagkain, o mga gadget lang, kung ano ba yung bago ngayon, o kung paano ba maging successful sa buhay, then ito lang yung magiging talagang pagkakaabalahan mo. Kung ano lang yung makikita mo na meron sa mundo. And then we will die just like all of us naman talaga ay will die. Sabi nga po, di ba sa Hebrews, it is appointed to man to die once, and after this is judgment. Pero kung ang nagko-consume po sa atin ay walang iba po, kundi ang ating Panginoong Jesus, ito po yung realidad na sinasabi nga ni Paul na for me to live is Christ, and to die is gain. Gain because you get more of the one na nagko-consume sa iyo.
Sabi nga po ni Paul, yung minimithi daw po natin kung ito ay ang Panginoon o mga bagay na patungkol sa Panginoon, then habang papalapit ka sa finish line, mas lalo kang na-excite. Kasi alam mo yung grand prize, yung matagal mo nang minimithi sa buhay mo. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po napaka-basic ito sa ating buhay, sa ating kung ano ba yung fino-focus natin, na kung ano lang yung makukuha mo sa mundo, syempre ito din po ang doon lang iikot din ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya nga po, I want us to be encouraged na the more na padilim na ang gabi, na papalapit na tayo sa Panginoon, I pray na mas nakikita sa atin yung nagliliwanag na price, which is no other than our Lord Jesus Christ. Kasi po, ito po yung nagkukonsume ng passion po ng ating buhay. For me, to live is Christ, and to die is gain. To die is to gain when you live for Christ. So ito po yung 6 na encouragement na makikita po natin sa ating passage, na I pray na maging pagpapala po sa atin habang binabalikan natin, habang we focus forward doon po sa ating buhay Kristiyano. Hanggang dito na lamang po, mga mahal ko pong kapatid dyan po sa Bulacan. Maraming pong salamat, and God willing po, sa susunod po na pagkakataon ay makadalaw po kami personally po dyan sa inyong lahat. I pray po sa bawat isa. Gusto ko pong ipanalangin ang mga kapatiran po natin dyan. Kaya samahan niyo po ako sa pagdapit po sa ating Panginoon. Let us bow our heads. Panginoon, salamat po Lord sa time na ito Lord, na ako po ay nakapiling ko po ang MMGMI Bulacan. And I pray Lord that you continue to bless Lord your beloved church Lord in Bulacan. Especially po ang aming pong pastor, 10 po na kanyang family, kanyang mga leaders, o God. Even po Lord, ang mga naapektuhan po ng baha at hanggang ngayon po ay nag-aayos pa rin po ng kanilang lugar. Lord, ikaw na po Panginoon ang manguna sa kanila. Bless niyo po Lord sila, ingatan. I pray Lord, yung mga nawala po na kabuhayan, ay palitan niyo po ito ng masigit pa po Panginoon sa kanilang inaasahan. Minsan pa po, O Lord, we give everything to you, O Lord. We commit everything to you, and we want to honor you, Lord, in our lives. Salamat po muli, O God. Ikaw po, O God, ang magpala, manguna sa buhay ng bawat isa sa MMGMI Bulacan. We give you all the praise, the glory belongs to you alone. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Salamat po muli. Magandang maga po. God bless.